Wednesday nga ngayon, B, at maulan. Pagkagising ko, ang lakas talaga ng ulan, B. Ako nga pala si Junjun. Ang tawag nila sa akin, Mystery Ban Singapore. Kaya tara, B, samahan mo ako ngayong day off ko. As in, maulan talaga ngayong morning. Mahihirapan na naman ako nitong mag-booking kasi malakas ang ulan. Diyos ko, ayaw nilang pumunta dito sa bahay. Char! May nakita nga pala akong corned beef doon sa loob ng kusina, kaya kinuha ko na at niluto. Kasi kailangan mag-breakfast tayo, B. Hindi pwedeng magpagutom tayo. Yan na nga at ginisa ko na ang corned beef sa napakaraming sibuyas at ito lang nga at nilagyan ko na siya ng itlog. Paboritong-paborito ko ang corned beef na may egg, B. Kahit sabihin pa ni Joel na ang corned beef daw ay maraming asin, kaliwali. Kailangan kong kumain at ito lang nakita kong ulam doon sa kusina. Ayoko nang bumili, B, sa labas kasi napakalakas nga ng ulan. Siguro kay Gadji ito na corned beef, dala niya kagabi. Hindi ko na kasi siya naabutan kagabi kasi nauna na ako natulog. I-shout out ko nga pala yung kanal namin dito, B. O kita niyo naman, 'di ba? Napakalinis yung kanal namin dito. Wala kang makikitang basura. Naghahanap nga ako ng isda pero wala akong makita, B. At ito na nga at luto na ang ating corned beef. At that moment, talagang takam na takam ako at gutom na ako, B. Kung makikita nyo yan sa screen, 9 o'clock in the morning yan, B. Kaya as in, gutom na talaga ako. Nagkirog na rin pala ako ng dilis dyan, B. Shout out sa Pilipinas na nagpadala sa akin ng dilis. Maraming salamat sa inyong pagpapadala at maraming salamat din doon sa nagdala ng dilis. Ready to breakfast na nga ako, B. At yan nga at meron nga ako dyang lemon tea, calamansi tea, ginger tea. Pinaghalo-halo ko ng mga tea at meron akong ubas na prutas. Kita nyo naman, di ba? Ready na nga akong kumain, B, at nagulat ako, wala pala akong nalutong rice, B. Nakakalungkot, nakakasad, nakakaiyak. Hindi ko alam, B, talaga as in, nakalimutan ko talang i-check kung mayroon pang kanin doon sa rice cooker. Buti na lang at may natira pang konti at dali-dali akong nagluto dahil alam ko may kakain mamaya yung kasama kong tulog pa hanggang ngayon. Hindi ko alam kung saan siya pumunta kagabi. Puyat na puyat siya. Okay na sa akin ang rice na to kasi nagda-diet naman ako. Talagang less rice talaga ako pag kumain, B. Tara, samahan nyo akong kumain at lantakan na natin ito. After ko ang kumain ay hinugasan ko na yung mga plato. Kitang-kita nyo naman, B, ang ebidensya. Ako lang mag-isang kumain pero napakadaming plato sa lababo. Shout out sa mga kumakain na hindi man lang marunong maghugas ng plato, B. Wala kayong katulong dito. Lahat tayo dito pantay-pantay. Walang maliit, walang malaki, walang bakla, walang babae, walang lalaki. As in, walang mayaman, walang mahirap. Pagkatapos nyong kumain, maghugas kayo ng plato, kutsara at baso. Pati na rin yung mga kaldero, B, hugasan nyo na rin. Yung mga pinaglutuan nyo, B, hugasan nyo dahil wala namang maghugas niyan. O baka mamaya may magbabasa naman sa akin, ha? Wala akong sinabing pangalan. Ang sinabi ko lang, pagkatapos mong kumain, maghugas ka ng pinagkainan mo. At yan na nga, pagkatapos ko mahugas, nilinisan ko na rin itong lababo. Hindi ko alam, B, kung anong nakain ko kagabi at nakain ko ngayon. Corned beef lang naman yon, pero parang napakasipag ko, B. Baka sabihin nyo na ginagawa ko lang yan dahil may camera. Hindi, B. Talagang naglilinis talaga ako, B, no? Kahit walang camera. Talagang gusto ko lang mag-vlog ngayon at gawain ko na talaga yan every day of ko. Yung magluto, maglinis, at kung ano-ano pa. Nasipag lang talaga ako ngayon mag-video para naman makita nyo kung anong buhay ko dito sa Singapore tuwing day of ko. Hindi lang yung tuwing nakita nyo lang ako nagre-reban, nagpamlansya, nagkukulay ng buhok. Gusto ko rin makita nyo rin yung mga ginagawa ko kapag day off ko. Hala, hindi pa pala ako kumain. Sorry naman. Hinugasan ko lang pala yung mga kaldero at kutsara doon at mga plato. O kaya baliktad itong video na pagka-edit ko. Basta, samahan nyo akong kumain nitong corned beef na may itlog, dilis na galing Pilipinas, at itong kakarampot na rice. Kakarampot yung rice kasi diet ako, B. Huwag nyo akong piliting kumain ng madami dahil day off ko nga. Diet nga ako, B. Nabubulol tuloy akong mag-voice over. Napakasakit pala sa pakiramdam, masama sa pakiramdam o masama sa loob yung kumakain kang mag-isa. Yung ang sarap-sarap ng luto mo pero wala kang kasalo at ikaw lang talagang mag-isa ang kakain. Habang kumakain ako niyan, B, marami akong iniisip kung ano yung gagawin kong next. Magbo-booking ba ako? Or gagala ba ako? Hindi naman ako makagala kasi umuulan. Pag magbo-booking ako, hindi naman ako makapag-booking kasi umuulan nga, ayaw kong lumabas. At saka yung booking, hindi naman
pupunta kasi umuulan. Char lang. Baka sabihin nyo, nag-booking talaga ako, be. At wala naman akong sinabi kung ano yung booking. Ano ba yung booking na yun? Wala naman akong sinabi, di ba? Tinatawagan ko nga pala dyan si Gadji, pero talagang tulog pa talaga siya. Kaya hindi ko na siya inostorbo. Ako na lang talaga ang kumain. Shout out pala sa mga nakapanood ng video ko na to. Yes, B, pakisubscribe naman ako. Pagkatapos ko ang kumain, after a while, nakapaghugas na ako at lahat-lahat nakapaglinis, dumating nga itong si Gadji, nagising na siya. O, diba? Prinsesa ng taon. Pagkagising, kakain na lang at nakasimangot pa at hindi ako kinakausap. Well, dahil hindi mo ako kinakausap at pinakain kita ng almusal, magpapakulay ako ng buhok sa iyo kasi ang dami ko na talagang puti. Pero hindi ko pa sinabi sa kanyang magpapakulay ako ha. Talagang pinakain ko muna siya ng bonggang-bongga. Tinatanong ko nga dyan kung anong gagawin niya. Wala na pala siyang gagawin at siya na ang nagpresentang kulayan niya na nga ang aking hair. Ang dami ko na kasing puti, B. Actually, nasa 90% or 95% ng hair ko is puti na talaga. At that moment, nakulayan na talaga yung buhok ko. Pero, naging orange siya yung kanyang puno. Kaya ayaw ko. Kaya sabi ko, Gadji, kulayan niyo ulit yung buhok ko. Kasi, mukha akong matanda, B. Accept naman talaga. Pero hindi ko pa rin ma-accept na matanda na ako, B. At habang nagblog nga ako dyan, ay pinag-uusapan namin kung anong gagawin namin at that day. At ito na nga, at nabalawan ko na yung aking hair. O, diba? Nagustuhan ko yung aking hair. Ternong-terno talaga sa damit ko. As in, green kasi yung pinakulay ko sa buhok ko, B. Kasi maganda talaga ang green kapag bang may mga puti kang buhok. After kasi ng wash, ay nagiging ash gray ang kulay ng buhok. Kaya gustong-gusto ko itong green. At mag-New Year na, kaya swerte daw yung mga green. Siguro naman, umaapaw na yung swerte ngayong Chinese New Year kasi green na yung aking hair. Napakaganda ng aking hair. Pero after ko mag-emote-emote dyan, nakita ko yung kuko ko. Kaya kinukuhan ko na rin yung aking paa. O shout out, huwag nyo akong i-bash. Talagang hindi na ako nagpe-pedicure dito sa Singapore kasi napakamahal ng pedicure dito. B! Ang last ko na pagkuko at pagpedicure ay sa Pilipinas pa at 2 buwan na yun kaya mahaba na rin yung aking kuko. Pag magpe-pedicure kasi ako dito, B, magbabayad ako ng $15. Tapos, hindi naman maganda ang pagkakagawa, B, kaya tiis-tiis muna ako sa pedicure at brush na lang muna, B. Wala munang pedicure. Kuko na lang, putol-putol sa kuko, ganun. Goramels na talaga ang inyong Mystery Bun Singapore. Talagang nakasalamin pa. Tignan nyo naman yung mukha ko dyan, B. Pero habang nagkukuko ako niyan, iniisip ko, paano na lang one time kung hindi na ako makayuko? Sinong magkukuko sa aking mga kuko dyan sa paa? Siguro naman may magbo-volunteer naman yan pag tumanda na ako na magkuko sa akin. O kaya, magpa-pedicure na lang ako, B, sa Pilipinas. Paano naman kung wala akong pambayad? Ano ba? Napaka-advance ko talaga mag-isip. Ang tagal ko naman palang nag-video ng kuko-kuko na to. Ilang minuto din pala yung pagbi-video ko, nakakaumay na din. At tinapos ko na yung pagkukuko ko dyan. Shout out. At inamoy ko pa talaga. Ayan, kinukuhan ko na rin yung aking mga daliri kasi mahaba na rin yung kuko, B. Pero alam nyo, hindi ko talaga sinasagad yung pagkukuko. Talagang nagtitira ako ng maliit na kuko. Kasi B, sino nakaka-relate dyan? Kapag sinagad ko kasi yan, hindi ako nakakahawak ng anumang bagay. Nahihirapan ako. Mas maganda pa rin talaga na medyo mahaba ng konti yung aking kuko. Sa salon nga ako nagtatrabaho, B, pero nakakahiya naman na iasa ko pa sa mga kasamahan ko sa salon. Ayaw ko naman yung sasabihin ko sila na, B, i-pedicure mo naman ako. B, i-manicure mo naman ako. Kasi nakakahiya, B, kasi pagod din sila, B. Kaya ako na lang muna ang magkukuko. Saka na lang ako magpapagawa pag may pupuntahan ako importante. O ayan, ready to kalmot na yan, B. O diba, napaganda talaga pag malinis ang nails. Sa magsasabing dugyot ako at dyan pa ako sa kama naglinis ng kuko ko. Che! Ikaw na ang malinis, B. O kita mo naman, pinulot ko yan isa-isa. Alam ko naman, B, na hindi maganda dyan sa kama magkuko. Pero gusto ko kasi dyan, para makita nyo naman kung gaano ko kalinis, pupulutin ko yan isa-isa. At nakikita ko kasi dyan sa yellow cover ko, ang mga kuko ko kung gaano karami. Kaysa naman sa sahig ko ilalagay, di ba? Mas maganda na lang dyan na lang, pupulutin ko din. At ito lang nga, at tapos na ako maglinis ng kuko ko sa paa, maglinis ng kuko ko sa kamay, wala na akong gagawin. Maganda na rin yung buhok ko, nakulayan nun. O diba, napaka-productive ng aking day off for today's video. Kaya maraming salamat. Don't forget to subscribe. Bye-bye!